natin ay laging tapat. Ang pag-ibig niya ay gano'n na lamang para sa atin. Kaya ibinibigay niya sa atin yung pag-ibig, yung grasya niya na napakalawak din. Kaya hanap-hanapin natin lagi ang presensya ng Panginoon. At ngayong oras na ito, sa ating pagtaas ng kamay, sa ating pagbuka ng ating mga labi, sambitin natin yung papuri, yung pag-asam sa presensya ng Panginoon na maramdaman natin yung oras. Sabi sa Salmo, O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong inahanap-hanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging Ikaw nga ang angat. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Hayaan mong sa santuaryo, ika'y aking mapagmasdan. At ang likas mong kaluwalhatian at kapangyarihan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mainam pa kaysa buhay. Kaya pupurihin kita, O Diyos, at pararangalan. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. At ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa'y tunay na masisiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Laman ka ng gunita ko, samantalang nahihimlay. Magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw. Ikaw ang sa akin tumutulong sa tuwina, kaya sa iyong pagkupkop, ligaya kong awitan ka. Itong aking kaluluwa'y sa iyo lang nananalig. Kaligtasan ko'y tiyak dahil sa iyo'y nakasandig. Masarap magpuri, masarap magpasalamat sa Panginoon dahil alam natin kasama natin siya. Amen? Let us worship our God na excited. Lord, sa iyo ko natagpuan ang tunay na kapayapaan. Sa iyo, Panginoon ko, natagpuan ang kaligayahan. Sa iyo ko magpupuri araw at gabi. Sa iyo lang lahat ng aking pagsamba. Yun ang ating sabihin sa Panginoon ngayong oras na ito. Hallelujah. 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 Yes, O Lord. Hallelujah. We glorify you. We worship you. Hallelujah. Kapayapaan nagbumula sa iyo. Kaligayahan nakamit sa piling mo. Wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa iyo. Nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Hallelujah. Sa piling mo matatagpuan ang tunay na kaligayahan, tunay na kapayapaan. Hallelujah. Kapayapaan nagmumula sa iyo. Kaligayahan nakamit sa piling mo.
iyo. Nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko, piling ko. Wala nang hahanapin pa, ikaw lamang, Panginoon, ang aming nais, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Hallelujah, muli ka. Wala nang papatay sa iyo. Nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Hallelujah, purihin natin ang Panginoon. Sa piling mo, Panginoon, matatagpuan ang kapayapaan, ang kagalakan. Hallelujah. Jesus, ang presensya mo, ang aming hinahangan. Aming Amang Banal na nasa langit, kami ay nagsasaliksik ng aming mga puso at hinahanap-hanap namin ang presensya mo. Hallelujah. Hallelujah. Ikaw lang, Panginoon, at wala nang iba. Sa iyo namin matatagpuan. Ikaw yung tubig na nag-replenish sa amin, Panginoon. Ikaw yung aming lakas. Ikaw yung aming sandigan. At wala na kami pang hahanapin pang ang iba. Hallelujah. As we worship you today, ma-reveal kung sino ka sa aming buhay, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Napakabuti mo. Hallelujah. Yes, O Lord. Purihin ka, Panginoon. Nais namin mamalagi sa iyong presensya, sa iyong pagyakap. Hallelujah. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo.
Hallelujah. Sa piling mo. Sa piling mo. Opo, aming Ama na nasa langit, ang nais namin na ikaw ay laging makapiling. Nais namin ang presensya mo. Nandun kami under your guidance, under your protection, under your wings. Kaya Panginoon, sa aming pagpupuri, yakapin mo kami, Panginoon. Iparanas mo ang iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon. We welcome you in this place. Wala na kami pang ibang hahanapin pa, kundi ikaw lamang, Panginoon. Sa iyo ang lahat ng aming papuri, lahat ng aming pagsamba at pagdakila sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Magandang morning po sa ating lahat. Bago tayo pumalaot sa ating worship, atin muna pong kumustahin, batiin po ang bawat isa. I-welcome po natin ang ating mga kapatiran. At ako ay mahal ni Kristo. Naniniwala ba kayo doon? Amen. Amen. Kaya ang mga biyaya niya sa atin ay laging sapat at higit pa sa ating mga in-expect. Amen ba yun? Amen. Amen. Purihin natin ating Panginoon. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Ang biyaya lagi ng Panginoon ay laging sapat at higit pa. Hallelujah. Ang pag-ibig niya ay lagi nandiyan sa atin. Hallelujah! Praise you, Lord.
pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok ang pagsama mo'y iyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit pagkat ikaw ay mabuti. Oh, ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pasal, hindi magkukulang, sapat na. At higit pa, biyaya may sagana at tumapaw, sapat na. Hallelujah! Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang mahilig pa pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. At higit pa, hallelujah, salamat Panginoon sa kabutihan mo. Woo! Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging naan. Di matatakot sa panganib pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok. Amen! Woo! Di mapipigil sa pag-awit pagkat ikaw ay mabuti. Hallelujah! Oh, ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pasal, hindi magkukulang, sapat na. At higit pa, biyaya may sagana at tumapaw, sapat na. At higit pa, hallelujah! Kung pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang mahilig pa pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. At higit pa, hallelujah, salamat Panginoon. Di mangangamba sa kawalan, laging laan ang pag-ibig ng Diyos. Hallelujah, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok ang pagsama mo. Lakat lubos, di mapipigil sa pag-awit. Oh, ikaw ay mabuti, Jesus, napakabuti mo! Ikaw ang aking pasal, hindi magkukulang, sapat na. At higit pa, biyaya mo'y sagana at tumapaw, sapat na. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat, hallelujah. Wala nang mahilig pa pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. At higit pa, hallelujah, ang biyaya, pag-ibig mo ay laging sapat, umaapaw, hallelujah. Purihin ka, sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahilig pa pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa. Wala nang mahilig pa pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat.
Ang mga biyaya mo, Panginoon, ito'y laging nandiyan. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo, sa kabutihan mo sa aming mga buhay. Higit pa ito sa aming mga pangailangan. Higit pa ikaw doon, Panginoon. Hallelujah. Tunay nga na ipinapakita mo na ikaw ang tunay na Diyos na nagligtas sa amin, na nagmahal sa amin. Salamat, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Ikaw ang hari ng lahat ng mga hari. Ikaw ang Diyos, ang buhay na Diyos. At wala na kaming ibang sasambahin, kundi ikaw lamang, nag-iisa. Hallelujah. O Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Hallelujah. O Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mo lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon,
Araw-araw, paggising namin sa umaga, nararamdaman namin, nakikita namin that you are good and faithful, God. Ikaw yung Ama namin na yumayakap sa amin, nagko-comfort sa amin, Panginoon. We thank you, Lord. Nagligtas sa amin kahit kami ay undeserving of your grace and love. Maraming salamat, Panginoon. Kaya ang magagawa namin ay magpuri sa iyo, ialay ang aming mga buhay, i-offer ang mga ito sa iyo bilang handog. At ang buhay namin at lahat ng ginagawa namin ay nakatuon sa iyong kaluwalhatian. Panginoong Jesus, maghari ka talaga sa buhay namin. Purihin ka at dakilain. Hallelujah. Hallelujah. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin, laging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka, dakilangan ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama, aming Ama, aming Ama. Purihin namin ang Diyos natin na dakila. This is Christ Charismatic Fellowship International Incorporated, Sunday Service Online. Here, we get to worship God and listen to His Word together online. And though separated physically, we are still one as church. We are one in the body of Christ. So buckle up and get ready, because up next is the Word of God delivered to us by the CCFI SPB Senior Pastor, Pastor Sharon D. Valentin. For more updates, please follow and like our Facebook page at facebook.com/ccfispb. You may also subscribe to our YouTube channel and be part of our growing community online. Enjoy the service and God bless. December 1988, sa bansang Armenia, isang tatay at isang nanay ang naghatid ng kanilang anak na nagngangalang Arman sa school. Si Daddy Samuel at si Mommy Daniel, hawak-hawak nila yung kamay ng kanilang anak. At nung malapit na sa school, sabi ni Daddy, "Have a good day at school, and remember, no matter what, I'll always be there for you." Sabi ni Daddy. So nagyakapan sila, tapos tumakbo na si Arman doon sa kanyang school.
Makalipas ang ilang oras, isang malakas na earthquake ang tumama sa Armenia. Ang Richter scale po ay pumalo sa 8.2 magnitude. At sa gitna ng napakalaking kaguluhan, si Samuel at saka si Daniel, hindi magkanda-ugaga. Talagang gusto nilang malaman ano na nangyari sa anak nila na si Arman. So nagtatakbo sila, nagpunta sila dun sa school, dun sa kinaroroonan ni Arman. At nalaman nila na 39 casualties ang namatay in less than 4 minutes. Si Samuel at ang kanyang asawa, pati na yung lahat ng mga magulang, nagyayakapan nung makita nila yung gumuhong school at saka yung mga buildings sa tabi nito. Hindi nila alam ang gagawin nila, pero si Samuel, hinahanap niya yung lugar kung saan, sa pagkakaalala niya, kung saan yung room nung kanyang anak na si Armand. Nagsimula siyang maghukay. Sabi sa kanya ng ibang mga magulang na umiiyak doon, sabi, anong ginagawa mo? I'm digging for my son. Lalo mong palalalain ang sitwasyon, sabi ng mga nandoon ng mga magulang. Unstable ang building, unstable ang lugar, lalong babagsak. So pinatitigil siya ng paghukay. Pero si Samuel, determinado siya na hanapin ang kanyang anak. Paglipas ng araw, andun pa rin si Samuel, naghukay. Hinahanap ang kanyang anak. Iniwan na siya ng mga magulang na nag-iiyakan doon. Wala na yung mga magulang, wala na yung mga fighters, wala na yung mga nandoon para tumulong. Si Samuel na lang ang natitira, naghuhukay. Then, bigla siyang nakarinig ng boses. Sabi, help, help. So nagmamadali si Samuel, talaga namang pinuntahan niya yung lugar, tapos nagsimula siyang alisin yung mga kahoy na nandoon sa lugar na yon. Tapos, nung magkaroon ng isang malaking butas, biglang may sumigaw, sabi, Papa? Si Samuel, humingi na siya ng tulong doon sa mga nandoon sa malapit doon sa lugar na yon. Sumisigaw siya, humingi siya ng tulong. At sabi niya, tulungan niyo ako, may mga bata doon sa loob. Nung kinukuha na nila yung mga bata, sabi ni Armand, Daddy, huli na ako. Kasi alam ko, hihintayin mo ako eh. Hindi ka aalis dyan hanggat hindi ako nakakalabas. So inuna yung ibang mga bata. Isa-isa yung mga bata na inilabas doon sa gumuhong building. At nung mailabas na ang lahat ng bata, huling inilabas si Armand. Sabi ni Armand, I told the other kids not to worry because you told me that you'd always be there for me. 14 children ang naligtas nung araw na yon dahil merong isang tatay na naging faithful. Church, mas higit na faithful ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Mas higit na tapat ang ating Heavenly Father. He is forever faithful. He has always been and always will be. Tayong lahat ay tumayo. Basahin po natin, sagutang pagbasa tayo sa Lamentations 3:22 hanggang 26. The faithful love of the Lord never ends. His mercies never cease. I say to myself, the Lord is my inheritance, therefore I will hope in Him. Kapatid, if feeling mo na natatrap ka na sa napakalalaking mga debris, sa napakaraming problema, napapalibutan ka na, hindi ka na magkanda-ugaga, ang dami-daming mga struggles in life, ang dami-daming mga hardships, walang makapaglalayo sa'yo sa katapatan ng Diyos sa'yo. Dahil totoo ang Diyos sa kanyang karakter, reliable siya, trustworthy siya sa lahat ng pagkakataon, at lagi siyang maaasahan. Dahil siya'y forever faithful, always been, and always will be. Sa iyo na dakila naming Panginoon, sa oras na ito, hayaan niyo po na mabuksan ang aming mga puso at ang aming mga isipan at patuloy na tumatag ang aming pananampalataya sa iyo dahilan sa iyong katapatan sa amin. Purihin ka, Panginoon, sa oras na ito at patuloy kang mangusap. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen.
Ang faithfulness po ng Panginoon sa atin, ang ibig sabihin, lahat ng sinabi niya at lahat ng sinasabi niya, pati yung lahat ng ginagawa niya, laging sigurado. 100% reliable ang ating Diyos, 100% na nasa oras, hindi siya nagfi-fail, hindi siya nakakalimot, hindi siya nagpa-falter, hindi siya nadidisappoint. Kung ano yung minimin niya, kung anong ibig niya sabihin, yun yung sinasabi niya. At kung anong sinasabi niya, yun yung laman ng kanyang isipan. Therefore, lahat ng sinasabi niya ay ginagawa niya. Kaya nga po, forever faithful ang ating Panginoon. Always been and always will be. Ang dami po mga verses both sa Old Testament at sa New Testament na nagpapatunay ng faithfulness ng ating Panginoon. Sa Exodus 34 verse 6, ang sabi doon, "The Lord passed in front of Moses, calling out, Yahweh, the Lord, the God of compassion and mercy. I am slow to anger and filled with unfailing love and faithfulness." Deuteronomy 7:9 says, "Understand therefore that the Lord your God is indeed God. He is the faithful God who keeps his covenant for 1,000 generations and lavishes his unfailing love on those who love him and obey his commands." Deuteronomy 32:4, "He is the rock, his deeds are perfect, everything he does is just and fair. He is a faithful God who does no wrong. How just and upright he is." Joshua 21:45, "Not a single one of all the good promises of the Lord had given to the family of Israel was left unfulfilled. Everything he had spoken came true." And Psalm 89:8 says, "O Lord, God of heaven's armies, where is there anyone as mighty as you, O Lord? You are entirely faithful." Kapag pinagsama-sama po natin ang napakaraming mga verses na nagpapatunay na si Jesucristo ay tapat sa kanyang mga pangako, tapat sa lahat ng kanyang ginagawa, ma-establish natin yung tunay na faithfulness ng ating Panginoon. Na hindi ito basta-basta minor lang o isang secondary part lang ng kanyang character. Na ang faithfulness niya, kapag sinabi nating ang God natin ay faithful, ito yung pinaka-core, ito yung pinaka-sentro kung sino ba talaga ang ating Diyos. Dahil kung hindi siya tutupad sa kanyang pangako, kung hindi niya gagawin yung mga sinabi niya, then hindi siya God. Ang attributes po ng God ng mga pinag-aaralan natin ay kino-compare sa isang automobile engine. May mga pistons, may fan belts, water pumps, at ang daming iba't ibang maliliit at malalaking parts na lahat ay gumagalaw, umiikot. Doon lang siya nakalagay sa unahan ng kotse. Ang lahat ng mga parts na to ay magiging part or posible para sa kotse, pag umandar na siya, gagamitin niya yung lahat ng mga parts na ito. Ang lahat ng parts na to ay nag-work together harmoniously bilang components ng buong makina. Ganito gumagalaw, ganito nagpa-function yung mga attributes ng God. Kapag inalis mo yung isang part, hindi aandar. Kapag inalis yung love sa God, hindi na siya kompleto. Yung attributes niya, hindi na yun yung character ng Panginoon. Ang love ng Panginoon ay nag-work kasama ang iba pa niyang mga attributes. Pwede naman nating ihalin tulad yung faithfulness ng Panginoon sa oil ng makina. Kaya nagiging smooth ang galaw, yung pag-andar ng makina, ng bawat parts. Ibig sabihin, ang faithfulness po ng Panginoon, lahat ng attributes niya, lahat ng kanyang mga characters ay kumikilos in full capacity sa lahat ng pagkakataon dahil siya ay faithful. Kailan ba nag-fail ang pag-ibig ng God? Never. Dahil siya ay faithful. Kailan naging less holy ang God? Never. Kasi siya ay pure. Kailan naging less trustworthy ang God? Hinding-hindi yan mangyayari dahil siya ay faithful
At kung sino siya, kung anong sinabi niya tungkol sa sarili niya, yun siya. Sabi ni A.W. Tozer, all of God's acts are consistent with all of His attributes. No attribute contradicts any other, but all harmonize and blend into each other in the infinite abyss of the Godhead. Ang katapatan ng ating Panginoon, ang kanyang faithfulness, ito po ang sentro ng kanyang very nature. Siya ay holy, siya ay omnipotent, siya ay omniscient, siya ay omnipresent, siya ay great, siya ay just, sovereign, immanent, siya ay self-sufficient, siya ay gracious, loving, dahil siya ay faithful sa kanyang character. Kaya po sinasabi ni Paul sa 1 Thessalonians 5:24, God will make this happen for He who calls you is faithful. Sa book po ng Lamentations, ito po ay collection ng mga sad songs, ng mga malulungkot na awitin, ng mga pighati, ng mga laments. Ito po ay tinatawag na mournful postscript to the book of Jeremiah. Kung sa sulat, nagsulat muna si Jeremiah ng buo niyang book, pagkatapos naglagay siya ng PS, pahabol na sulat. At ito na nga po yung Lamentations. Gumamit si Jeremiah ng 5 malulungkot na kanta. Ito yung 5 chapters ng Lamentations. At ipinapaalala ni Jeremiah na ang kasalanan ng tao, na minsan ay nakakaakit, na minsan ay nakaka-excite, pero ang dala ng kasalanan ay bigat. Ang kasalanan, ang dala nito ay problema, sakit, kawalan, yung feeling na malalayo ka sa Panginoon, yung pighati, yung kalungkutan. Pero sa Lamentations po, nagtataka na si Jeremiah bakit biglang nagkaganon? Ang ganda na sana naaayos na sana ang lahat Nasasabi na niya sa mga tao yung mga kasalanan ninyo nasasabi na niya. Tapos eto, ang Jerusalem biglang nawasak. Si Jeremiah na tinatawag nila na weeping prophet, ipinatapon. Nasa tambakan. Sa Lamentations chapter 3, sinabi na po lahat ni Jeremiah ang lahat ng nilalaman ng kanyang puso. Ibinulalas na niya lahat ng kanyang sama ng loob. Meron ditong 9 na panaghoy si Jeremiah. 9 na complaints. 9 na hinaing sa chapter 3. Sinasabi niya na God is angry. Nakita niya na yung gulo, alam niya na kaya nangyayari yung kaguluhan dito sa Jerusalem kasi masama ang loob ng God sa Israel. So verse 1, ang sabi niya, I have seen the affliction of the Lord's anger. Pangalawang hinaing ni Jeremiah, sabi niya, I am in the dark. Naguguluhan na siya, malabo na ang lahat, madilim na ang lahat, nararamdaman na niya yung lungkot sa loob ng kadiliman na ito. Sabi niya sa verses 2 and 6 in chapter 3, He has led me into darkness, shutting out all light. He buried me in a dark place. Pangatlong hinaing ni Jeremiah, sabi niya, God is against me. Dahil ng judgment ng Panginoon, ang feeling ni Jeremiah, sa verse 3, sabi niya, God has turned His hand against me again and again, all day long. Sa verse 10, inihalin tulad ni Jeremiah si God sa isang bear lying in wait, or like a lion waiting to attack. So verses 12 to 13, napaka-graphic. Sabi niya, He has drawn His bow and made me the target for His arrows. He shot His arrows deep into my heart. Pang-apat na hinaing ni Jeremiah, I am in pain. Natotorment siya physically and mentally. Yung pain ni Jeremiah ay acute and chronic. Ramdam niya yung matinding sakit at hindi siya makahanap ng gamot para sa kagalingan. Walang pain reliever. Sabi niya sa verse 4, He has made my skin and flesh grow old. He has broken my bones.
verses 15 hanggang 16, dinidescribe niya how his life is filled with bitterness. Kung papaanong nasira ang kanyang mga ngipin because God has made him chew gravel. And how he has been rolled in the dust. Fifth na reklamo ni Jeremiah, sabi niya, I can't find release. Di na niya alam kung paano niya matatakasan ng lahat. Yung sakit, yung hinaing, yung hirap na nararanasan niya. Kaya sa verse 5, sabi doon, he is besieged and surrounded with bitterness and hardship. Sa verse 7, it says, he has walled me in and I cannot escape. He has bound me in heavy chains. Feeling niya, ni Jeremiah, parang na-trap na siya sa isang maze. Litong-lito na siya, ligaw na siya, hindi na siya makalabas. Pang-anim na reklamo ni Jeremiah, my prayers are not being answered. Sabi niya, di na sinasagot yung mga prayers ko. Pag nananalangin ako, parang hanggang dyan na lang sa kisame. Sabi niya, notice natin sa verse 8, and though I cry and shout, He has shut out my prayers. Pangpitong reklamo ni Jeremiah, people don't understand me. Pinagtatawanan ako ng mga tao, binubuli ako ng mga tao, ginagawa nilang comedy ang buhay ko. Makikita natin sa verse 14, sabi niya, my own people laugh at me. All day long, they sing their mocking songs. Binubuli talaga nila ako. Pangwalong problema ni Jeremiah, sabi niya, I am ready to give up. Malapit na siyang sumuko. Malapit na niyang ihagis yung towel. Malapit na siyang mag-say no. Makikita po natin yung honest cry of despair ni Jeremiah sa verse 17. Sabi niya, peace has been stripped away and I have forgotten what prosperity is. At ang panghuli niyang reklamo, my hope is gone. Wala nang pag-asa. Suko na talaga. Verse 18, he says, I cry out, my splendor is gone. Everything I had hoped for from the Lord is lost. Wala na. Lunod na siya sa kabi-kabilang mga problema. Suko na siya. Verses 19 and 20, it says, and the thought of my suffering and homelessness is bitter beyond words. I will never forget this awful time as I grieve over my loss. Si Jeremiah, kaya siya tinawag na the weeping prophet kasi na-experience niya yung sobrang sakit, yung sobrang stress, sobrang pagdurusa, sobrang problema. Nakaka-relate ka ba? Tanungin mo nga yung katabi mo kung nakaka-relate siya kay Jeremiah. Di ba? Siguro ilan sa atin, ito yung daily hinaing natin. Ito yung mga sinasabi natin. Yung mga experiences ni Jeremiah, na-experience din natin. And secretly, naiisip natin na, is God really faithful? Diba? Minsan nafe-feel natin na God is angry. Minsan nafe-feel natin na you are in the dark. Nafe-feel mo ba that God is against you? Nafe-feel mo ba na meron kang mental and physical pain? Nafe-feel mo ba na hindi ka na makahanap ng release? Hindi ka na makakawala sa problema na yan? Your prayers are not being answered? People don't understand you. Pinagtatawanan ka nila, iniitsapwera ka nila. And you are ready to give up because your hope is gone. Church, okay lang naman na maging honest tayo sa nafe-feel natin sa harapan ng Panginoon. Kasi alam din naman yan ng Panginoon kahit hindi natin sabihin sa Kanya. Okay lang na i-express natin yung mga totoong nararamdaman natin sa Panginoon katulad ng ginawa ni Jeremiah. Pero, ang hindi okay ay ang magstay tayo sa ganyang sitwasyon. Ang mga Kristiyano, hindi naglulupasay sa problema. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang maglulupasay. Si Jeremiah po, lahat ng reason ay nasa kanya para magtampo siya. Para magwala, para sumpungin, para sumuko, pero hindi siya sumuko. Hindi siya sinumpong, hindi siya naglupasay.
Finorce niya, pinilit niya ang sarili niya to think about God's character. Pinanghawakan niya ang faithfulness ng kanyang God. Minsan ba iniisip nyo na di nyo na kaya? Minsan ba para sa inyo gusto nyo nang sumuko? Pero hindi po kasi dapat natin i-allow na ang mapapait na nakaraan natin, yung mga mapapait na pinagdaraanan natin, na ito yung maging dahilan para talian tayo nito emotionally forever. O maging dahilan ito para iligaw tayo spiritually ng mas matagal pa. Tingnan natin kung ano ang ginawa ni Jeremiah. Kung paano ang ginawa niyang pag-ikot, pagbalik sa Panginoon nung pabagsak na ang kanyang mundo. Kung si Jeremiah po kasi nakafocus lang sa dami ng problema niya, kung si Jeremiah nakafocus lang sa pang-aapi, sa lahat ng mga tanong, sa lahat ng mga sakit, sa lahat ng stress na nararamdaman niya, sasabog talaga siya. Bibigay talaga siya. Pero para makaalis sa pattern and cycle of despair, kinakailangan tapangan ni Jeremiah. At ibahin niya ang kanyang iniisip. Sabi niya sa verse 21, "Yet I still dare to hope when I remember this." Ano ang ginawa ni Jeremiah? Yung ginawa ni Jeremiah, ito din po ang dapat nating gawin para matalikuran natin, para maalis tayo dun sa sitwasyon ng lahat ng problema. Kailangan nating i-engage ang ating will, sadyaing i-focus ang ating mga isipan sa ibang bagay kesa doon sa sama ng loob na meron tayo. Ang unang ginawa ni Jeremiah, he remembered God's faithfulness. Finorce niya ang sarili niya na maalala niya ang totoo. Nag-recall siya ng mga verses. Nag-recall siya ng mga nangyari sa Israel nung mga panahon na sila ay bagsak din. Kapatid, remember a time kung kailan din-demonstrate ng Panginoon ang kanyang love, ang kanyang faithfulness, grace, and mercy sa iyo. At isiksik natin yung faithfulness ng God sa isipan natin. Yan ang ilagay natin kahit minsan hindi natin feel. Tanungin mong katabi mo, feel mo ba? Alam mo, pag ginawa mo yan, ibabalik ng Diyos ang nawawalang pag-asa sa iyo. Ano ang inisip ni Jeremiah? Anong inilagay ni Jeremiah sa isip niya? Anong inisip niya habang umiiyak siya at nasasaktan? Saan siya nag-focus? Verses 22 hanggang 23, may mga sagot sa ilang katanungan, sa 4 na katanungan ni Jeremiah na pwede nating i-consider. Ano ang inaalala, ibinalik sa isipan ni Jeremiah? Ang unang tanong niya, why doesn't God destroy me? Bakit nga ba hindi tayo dinidestroy ng ating God? Pwede niyang gawin at kaya niyang gawin. Kasi, pwede niyang gawin yon dahil siya ay God at kaya niyang gawin yon dahil sa dami ng kasalanan at pagtalikod na meron tayo. Ang justice po ay isa sa mga attributes ng ating Panginoon. Pinahamak na tayo dapat ng mga kasalanan na meron tayo. Kung hindi lang dahil sa great love ng ating Panginoon. Kaya sabi ni Jeremiah sa verse 22, ang sagot niya, the faithful love of the Lord never ends. Sa NIV, sabi po doon, because of the Lord's great love, we are not consumed. Kung sa tanong na, why doesn't God destroy me? Sinagot din ni Jeremiah yung sarili niya. Sabi sa NIV, because of the Lord's great love, we are not consumed. Ang Hebrew word po for love is kasdei. Isang word na napakayaman ng meaning. Meron siyang idea na loyal love.
Isang klase ng pag-ibig that will never let go. Dahil ang pag-ibig po na yan ng Panginoon, yung great love na yan ng Panginoon sa atin, ay hindi nakadepende sa emotion niya, kundi ito ay nakadepende sa kanyang act of will. Ibig sabihin, nananatiling tapat ang Panginoon, nananatili siyang tapat sa kanyang mga anak na minamahal niya kasi pinili niya na maging tapat. Ang pag-ibig po ng Panginoon sa atin ay dahil sa pinangako niya na mamahalin niya tayo. Ang pag-ibig ng Panginoon sa atin at yung katapatan niya sa atin, yung kanyang grace, mercy, yung justice niya, lahat ng kanyang mga attributes, wala pong makapaghihiwalay nito sa atin para ma-break ang kanyang mga promise. Sabi ni Pastor Ray Pritchard, sabi niya, gumawa siya ng isang point, sabi niya, as bad as things are, if it weren't for God, things would be much worse. Totoo yun. Ito yung mga salitang dapat nating ulit-ulitin sa sarili natin. If it weren't for God and for God's love, kung hindi dahil sa Panginoon, kung hindi dahil sa kanyang pagmamahal at katapatan sa atin, yung mga dinaranas natin ngayong mga pangit na bagay, yung mga circumstances na yan na hindi mo matanggap sa sarili mo, kung hindi dahil sa God, lalo kang malulubog. Mas worse ang mga bagay-bagay kung hindi dahil sa faithfulness ng God. Kaya dapat pinapupurihan mo ang Diyos sa kanyang katapatan. Pangalawang question ni Jeremiah, how do I know God will keep on loving me? At naalala niya yung sagot. Sabi niya, for His compassions never fail. Notice natin, yung word na compassion ay plural. Ang compassion po, plural na yan kahit walang S. Pero dito, sa verse na to, pag sa NLT po natin tiningnan, mercies, talagang nilalagyan nila ng S. At napaka-unusual po nun para sa ating English grammar. Actually, pag tinype niyo po siya sa inyong mga gadgets at yung gadget ninyo ay merong grammar checker, hindi niya tatanggapin. Buburahin niya yung letter S. Pero nilagyan siya ng S eh. Dahil ang compassions ng Panginoon ay plural. Ang mercies ng Panginoon ay plural dahil ganun siya ka-intense, ganun siya ka-limitless, ganun siya ka-great. Para itong napakalakas na alon na rumaragas ang darating from the very presence of our God. Lumalagaslas na tubig para siyang rivers of mercy na hindi nauubos, hindi natatapos, hindi natutuyo. Yung word po na compassion ay galing sa Hebrew word na rakaneo, na ang meaning ay womb, sinapupunan. Nagpapakita lamang ito ng isang gentle feeling of concern and care, pag-aalaga, pagpapakita ng pagmamahal ng Panginoon para sa atin. Napaka-gentle ng Panginoon sa atin sa lahat ng oras. Literally, ang ibig po sabihin nito, to be moved in the heart out of love for another. Kung paanong mag-alaga ang isang ina doon sa baby na nasa sinapupunan niya, ganun kaalagaan ng Panginoon at higit pa. Ang compassions ng Panginoon ay nagmumula from deep within Him at umaagos sa buhay natin. Kaya sa question na, how do I know that God will keep on loving me? Ang sagot, because His compassions never fail. Pangatlong question na sinasagot ng verses 22 and 23, when will God give what I need? Naalala ni Jeremiah yung napakagandang pag-asa na dala ng verse 23. Sabi doon, His mercies begin afresh each morning. Naalala niyo po ba yung story
ang bansang Israel ay namumulot lang ng mana, ng pagkain nila sa wilderness. Sabi ng Panginoon sa kanila, mamumulot kayo ng mana, yan yung food ninyo for the whole day. Ang kukunin ninyo, yun lang makakain at mauubos ninyo. Kasi pagka kumuha kayo ng sobra-sobra, mabubulok lang yan. Aamagin lang yan. Pero kapag ka the day before the Sabbath, kukuha kayo ng para sa 2 days. Kasi hindi na kayo mamumulot sa Sabbath day para meron na kayong pagkain. Pagka Sabbath day, hindi naman mabubulok yan. Merong iba na hindi sumunod sa Panginoon. Natural eh. Merong pagkain to, masarap to, kumuha ng sobra-sobra ng yung sobra-sobra para sa kanilang mag-anak na kainin for that day, nabulok. Pero kapag kumukuha sila ng sobra-sobra at higit kaysa sa kakainin nila sa isang araw, pagka the day before the Sabbath, hindi naman napapanis at hindi nabubulok. Ang lesson na ibinibigay ng Panginoon dito, mamumulot kayo just enough for each day. Nakakainin ninyo. And then, magagather ulit kayo ng food ninyo for the next day. Ito ang itinuturo ng Panginoon sa kanyang mga anak, magtiwala kayo sa akin. Na bukas, magpapaulan ulit ako ng pagkain ninyo. Tinuturo po sa atin ng pagbibigay ng Panginoon ng mana doon sa mga Israelita ang dalawang bagay. We never have to live on yesterday's blessing. Kasi they are afresh each morning. They are new every morning. Ang blessing ng Panginoon ay hindi po maaga at hindi late. Laging on time. Ang blessing ng Panginoon sa atin ay new every morning. Ang mercies ng Panginoon ay dumarating araw-araw. Afresh each morning. Kailangan natin darating ang mercies ng Panginoon. Ang kanyang love, laging nandyan para sa atin. Hindi earlier, hindi later. Ibibigay ng Panginoon ang pangangailangan mo sa araw na ito. At kung kulang pa, ibibigay pa rin niya yan sa'yo. Bibigyan ka pa rin niya. Pag meron ka pang ibang kailangan at hinihingi, ibibigay rin yan sa'yo ng Panginoon. Kaya kay God, wala kang kakailanganin na ipagdadamot niya. Kasi ganun siya ka-faithful. Pang-apat na tanong ni Jeremiah, sabi niya, what is my hope for living? Sabi sa verse 23, naalala niya, great is His faithfulness. Ang faithfulness ng Panginoon is so great na ito ay beyond limits. Ma-overwhelm ka talaga. Church, ano man ang pinagdaraanan mo sa oras na ito, wag na wag kang mag-aalinlangan sa faithfulness ng ating Panginoon. Kasi, ang dapat lamang po nating gawin is celebrate natin ang kanyang faithfulness every day. Kinakailangan mong papurihan ang ating Diyos at magtiwala ka na kung paano siya katapat noon, ganun siya katapat hanggang ngayon para sa iyo. At hindi siya magbabago. Pangalawang nalaman ni Jeremiah, God's faithfulness was revealed. Meron pong 3 practical ways na nai-experience natin ang faithfulness ng Panginoon sa ating buhay. Ang una, kapag tayo ay nagsa-struggle. Tayong lahat nakakaproblema. Tayong lahat nangangailangan. Tayong lahat minsan dumarating yung umiiyak, nasasaktan, nahihirapan, paminsan-minsan. Ibang klase na yung lagi ka na lang nagrereklamo. Pero dumarating talaga sa buhay natin yung feeling natin ay kulang. Siguro ang ilan sa inyo ay nagsastruggle kasi merong sakit,
merong financial pressure, merong kalungkutan, merong depression na kinakaharap, gawin po natin ang ginawa ni Jeremiah. Kapag puno na ng difficulties ang buhay mo, choose to focus on God. Tandaan mo ang pag-ibig ng God, ang kanyang faithfulness, ang kanyang mercy para sa iyo. Dahil totoo naman na hindi nangako ang Panginoon na hindi po tayo magkakaroon ng problema. Ang pangako niya, pag dumating ang storms sa buhay natin, kasama natin siya at hindi niya tayo iiwan. Pwede mo bang gawin yun ngayon, kapatid? Alalahanin mo yung mga alam mo na tama, yung mga sinasabi ng banal na kasulatan that God is faithful. He will always be there for you. He has always been and He will always be. Hindi ka niya iiwan. God's faithfulness is revealed when you are tempted. Ilan sa atin maharap madalas sa malalakas na temptation? Sabi mo sa katabi mo, tukso, layuan mo ako. Alam mo ba, na dahil sa faithfulness ng Panginoon, magpo-provide siya sa iyo ng way out sa mga temptations na to. Para hindi ka mag-give in sa temptation. Para hindi ka natatalo. Sabi sa 1 Corinthians 10:13, the temptations in your life are not different from what others experience. And God is faithful. He will not allow the temptation to be more than you can stand. When you are tempted, He will show you a way out so that you can endure. Ano nga ba ang nagiging temptation sa buhay mo? Ano ang mga bagay na nagpapabagsak sa iyo? Ano yung mga fatal flaws sa buhay mo? Anong mga situations ang nanghihila sa iyo para gawin mo ang isang bagay na alam mo na hindi ikakatuwa ng Panginoon? Tandaan mo, ang faithfulness ng Panginoon, sabi niya sa verse sa 1 Corinthians 10:13, will give you a way out. Di mo kinakailangang magpatalo sa temptation dahil alam ng Panginoon ang limit na meron ka, alam ng Panginoon kung hanggang saan ang kaya mo, kaya sasamahan ka ng Panginoon at hindi niya hahayaan na dumating sa iyo ang isang temptation na hindi mo kakayaning labanan. Ang faithfulness po ng Panginoon ay nakatied directly sa pagpo-provide niya ng way sa atin to say no sa temptation. Para sabihin sa mga temptations sa buhay natin na no, hindi ko yang gagawin kasi faithful ang ating Panginoon. Kapag po tayo nag-give in sa ating mga favorite sins, iyon ay dahil sa nakafocus tayo doon sa attractiveness ng temptation. Doon sa, wow, ang ganda, ang sarap siguro nitong gawin. Kaya gagawin natin. Natatalikuran natin o nawawala sa isipan natin ang faithfulness ng Panginoon at ang pangako niya na i-deliver niya tayo every time na merong temptation na dumating. Kapatid, pag dumating ang temptations sa buhay natin, say no dahil faithful ang iyong Diyos. Pangatlo, when is God's faithfulness revealed? When you mess up. Minsan, nakakahiya na malaman ng iba na pumapalpak tayo. Minsan, may nagagawa tayo kanina o kahapon o nung isang linggo na di naman dapat nating gawin. Kaya nakakahiya. Ang dami nating nagagawang pagtalikod sa ating Panginoon. Ang dami nating nagagawang hindi pagsunod sa Kanya. Kaya tayo mismo, natatanong natin sa sarili natin na, mapapatawad pa kaya ako ng God? Pag lumapit kaya ako ng God, hindi niya ako tatalikuran? Minsan nasasabi natin, I desperately need God's mercy. Pero alam mo ba, dahil faithful ang ating Panginoon, hindi siya kailanman magsasawa na i-extend ang forgiveness niya sa atin. Sabi sa 1 John 1:9, but if we confess our sins to Him,
He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all wickedness. Ganyan katapat ang ating Panginoon. Never niya tayong tatalikuran. Kaya when we mess up, kapag pumalpak tayo, andyan lang ang ating Panginoon. Lapitan natin siya at humingi tayo ng tawad. Pangatlo, God's faithfulness represented. Ito ang nakita ni Jeremiah. Pag sinabi mo that God is faithful, sinasabi mo lang sa buhay mo that God is committed to you. Pag sinabi mong faithful ang Panginoon sa akin, kasi committed siya sa atin. Steadfastly devoted ang Panginoon sa bawat isa sa atin. At kung steadfastly devoted siya, aalisin ka niya. Gusto niya na hindi ka manatili sa anumang gulo na kinasasadlakan mo dahil siya ay faithful. He has always been faithful and He will always be faithful. Kaya faithful din siya sa pagpoprotect sa atin. Anumang mga kasalanan sa paligid natin, anumang mga temptations, anumang mga failures, ang gusto ng Panginoon, tumayo tayo dahil kasama natin siya. He is faithful to be with us. Isa pong batang atheist ang nagtitraining para sa para maging Olympic diver. Meron siyang kaibigan na nagsishare sa kanya tungkol sa pagiging born-again Christian, pero hindi niya masyadong pinapakinggan. Kaibigan lang niya yon, pero madalas, hindi niya iniintindi yung sharing sa kanya ng kaibigan niya. One night, diver na ito ay nagpunta sa swimming pool sa kanilang school para mag-practice. Patay ang lahat ng ilaw, pero maliwanag yung moon. Kaya okay lang. Sabi niya, mas maganda ang mag-practice ng pag-dive pagka ganito kadilim. Akyat siya sa highest diving board. Nang i-extend na niya ang kanyang mga braso. Diba, gumaganon sila. Extend niya yung braso niya, nakita niya yung shadow niya dun sa wall. Yung shadow niya ay nasa shape ng isang cross. Hindi niya maintindihan ang sarili niya, napaiyak na lang siya. Humagulhol siya, tapos nag-pray siya ng isang repentant prayer. Nag-pray siya sa Panginoon, humingi siya ng tawad, umiiyak siya, at hiniling niya si Jesus Christ sa puso niya. Nakaluhod siya dun sa diving board. Nung matapos siyang mag-pray, dahil nandun siya sa taas at tumahagulhol siya sa pagpe-pray niya, eksakto, dumating yung janitor. At dahil narinig yung paghagulhol niya, binuksan ang ilaw. Pagbukas sa ilaw, nagulat ang diver na ito kasi nakita niya wala palang tubig ang swimming pool. Kasi may repairs na ginagawa. Ang Panginoon po, mga kapatid, lagi siyang faithful. Lagi kanyang poprotektahan. Lagi kanyang iibigin. Lagi siyang magiging tapat sa iyo in so many ways. Kahit dun sa mga pagkakataon na hindi mo napapansin, hindi mo nakikita. Siguro ang ilan sa atin dito, nakatayo tayo dun sa diving board. Nangangailangan tayo ng tulong. We are headed for trouble. Unless na mag-focus tayo sa cross ni Jesus Christ, kung saan ang faithfulness ng ating Panginoon is fully represented, hindi tayo magkakaroon ng kaligtasan. Sabi niya sa Romans 5:8, "But God showed His great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners." If nagda-doubt ka sa faithfulness ng ating Panginoon, look to the cross. Makikita mo doon na pinagbayaran na ng Panginoon ang lahat when we were yet enemies of Christ. Nung tayo mga sinners pa lamang, binayaran niya ang lahat, ginawa niya ang lahat para makahanap tayo ng isang tao na kakampi sa atin,
ng isang Diyos na kakampi sa atin. Dahil ang ating Panginoon is forever faithful. He has always been and He will always be. Let us all stand. Church, if lubog ka ngayon sa problema, tinalikuran ka na ng lahat ng tao. Remember, meron kang forever faithful God who has always been faithful and will always be faithful sa iyo. Kung may dinaranas kang problems, mga situations in life, circumstances sa buhay na meron ka ngayon, yung mga struggles na yan, yung mga temptations na yan, yung mga failures na yan na meron ka, lahat ng yan, magre-reveal lamang kung gaano ka-faithful ang Diyos na sinasamba mo. Let us look at the cross kasi dyan napako ang faithful God na meron ka. Panginoon, sa mga oras na kami ay natatakot, sa mga oras na meron kaming mga problema, may mga bagay kaming kinakaharap na para bagang hindi na namin kaya. Gusto naming maalala na meron kaming faithful God, na laging nagiging faithful sa amin. Isang God who has always been faithful and will always be faithful sa lahat ng pagkakataon. Salamat po, Panginoon, na kapag dumaranas kami ng mga problema, kapag merong mga failures, kapag dumaranas kami ng mga temptations, doon nare-reveal kung gaano ka ka-faithful sa amin. Kasi hindi mo kami iniiwan. Lagi kang andyan. Lagi mo kami sinasamahan. Lagi mo kaming pinapalakas. At ikaw ang nagtuturo sa amin upang tumayo at labanan ang anumang tukso at gawa ng kaaway. Salamat, Panginoon, sa cross mo na laging nagpapaalala sa amin kung gaano mo kami kamahal. Kung gaano ka ka-faithful, O God, na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami tatalikuran, at walang anumang bagay, circumstances, situations, problems, o storms in life na makapaghihiwalay sa amin sa kabutihan na meron ka, O God. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa isang faithful God na meron kami. At tulungan mo kami na yung mga anak na maging faithful din sa iyo. Kung paano kami nagtatrust sa iyo, O God, tulungan mo kami na kami rin ay mapapagkatiwalaan mo, na kaya naming tumayo at manindigan na meron kaming isang Diyos na katulad mo. Sa oras na ito, Panginoon, patuloy ka naming papupurihan ng walang hanggan. Salamat sa kabutihan mo. Salamat sa faithfulness mo. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Our God is faithful. So are we? Amen. Okay, so ngayon po ay dadako tayo sa second part ng ating service. Yan. So tayo po ngayon ay nasa giving, sa tithes and offering. Okay, so God wants us to bless in all aspects of our lives. Ganyan niya po tayo kamahal na sa lahat ng chances, gusto niya tayong i-bless. Pero sa umagang ito po ay nais kong bigyan ng emphasis ang tatlo munang bagay. Since tayo ay nasa second part ng ating service. Number 1 is, giving reveals our heart. Number 2, God's ownership. And number 3, receive God's blessings. Sabi po ni Richard Halverson, money is an exact index to a man's true character. As we noticed even sa mga Bible po, it tells so many verses about money and giving. Kung iisipin natin, Bible is about love. It's about prayer.
So dapat mas maraming mga tungkol sa love and prayer. Pero bakit po mas marami ang tungkol sa giving or sa pera? Kasi ang totoo po, what we do with our money, what we do with our possessions, it reveals our heart. And how we earn our money impact our eternity. Sabi po sa Matthew 6:21, "For where your treasure is, there your heart will be also." Then punta po tayo sa number 2, God's ownership. As we give, it will make us realize that everything belongs to God. Kaya ang pagbibigay, magiging part na po yan ng ating sistema. Kasi di ba po, for example, may hiniram tayong gamit sa ating mga kapitbahay, or anything like book sa ating mga classmates. Di ba, matik, ibabalik natin yon kasi alam natin hindi yun sa atin at sila ang may-ari. Same with sa God, dahil alam natin na hindi atin yung 10%, so we have to return it back to Him. And number 3, receive God's blessings. Due to His faithfulness is the reason why God wants us to give, for us to receive all the rewards we ought to receive. Sabi nga po, pagbukas ang palad mo, magbigay well. Parang katulad kanina lang, di ba? May langis. Pag may langis, madulas. So, mas mabilis din po tayong makakatanggap kasi palaging open. Tingnan po natin yung timba or yung mga planggana natin na nasa labas ng bahay. Di ba po, pag umulan, kusang napupuno yun. Pero yung mga timba natin na nakatago sa ilalim ng lababo, sa banyo nakasabit, yung mga planggana, pag yan ba umulan, magkakatubig po? Of course, hindi po. Unless, bubuksan natin ang ating mga gripo para magkaroon sila ng laman. Masakit pa nito, kung wala pong tulo, walang magiging laman ang ating mga lalagyan. Kaya sana po, let us continue not only to encourage ourselves, but motivate and discipline instead na makapagpatuloy sa pagsunod para makapagbigay sa Panginoon. Mga kapatid, wag na po natin hintayin na masabi din natin ng paulit-ulit sa ating mga sarili yung mga sinabi kanina ni Jeremiah na God is angry, I am in the dark, God is against me, I am in pain, I can find release, my prayers are not being answered, people don't understand me, I am ready to give up, my hope is gone. Dahil ang totoo po, God is faithful. Kaya tayo po ay magbigay. Katapatan mo, Diyos, tunay at takinig.
po ay mag-pray. Heavenly Father, maraming salamat po sa mga kaloob na ito, Panginoon, na nasa aming harapan, Panginoon. Lord, help us, Lord, not to impress but express our love for you, Lord God. Kaya kami ay patuloy na nakakapagkaloob sa inyo. Maliit man ito o malaki, Panginoon, alam namin, Lord, na ito ay nakikita mo ang aming mga puso. Kaya naman, Ama, patuloy na kami ay nagsusumamo, Panginoon, na ang mga nakakapagbigay ay patuloy pa nga pong lalong makapagbigay. At ang mga hindi pa po makapagbigay, Lord, alam namin, Lord, na ang pinaprocess mo po sila, Panginoon, kung sila man ay hindi makahanap ng trabaho, walang trabaho. Lord, tulungan mo po. Dahil ikaw po ang Panginoon na nangako na walang imposible sa inyo, Panginoon. Kaya naman, Ama, we declare, Panginoon, na sa aming mga pagkakaloob na ito, Panginoon, ay lalo nga po, Panginoon, ang aming iglesia, Panginoon, ay magiging matagumpay upang ang iyong mga salita ay patuloy namin, Lord, na maihayag sa sanlibutan, Panginoon. Alam namin, Lord, na ang mga salaping ito, Panginoon, sinabi mo po sa iyong salita, na ito ay gagamitin, Panginoon, para sa mga pangangailangan ng aming iglesia upang maipalaganap ang iyong mga salita. Kaya naman, Ama, we pray din po, Father God, na ang mga tao na naghahawak nito, Lord, patuloy na pagkalooban mo rin ng wisdom, ng knowledge and understanding kung papaanong ito ay mapapangalagaan at mapoprotektahan, Panginoon. Salamat po, Lord, sa mga puso na patuloy na nakakatugon, sa mga puso na patuloy na sumusunod sa iyo. We pray, Lord, na patuloy nga pong makultivate sa bawat isa sa amin na naririto sa umagang ito ang patuloy na pagbibigay. Salamat po muli, Ama. Wala po kaming maibabalik, Panginoon, ngunit nais po namin na tanggapin ninyo ang mga salaping nakalap na ito bilang mabangong samyo, Panginoon, na handog namin sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Thank you po sa God sa continuous na blessings. Siya po yung talagang naging provider po in all aspects of my life. Kaya ang papuri po ay sa Panginoon. Kaya ko bang ibigay ang lahat kung sa sarili hindi na sapat? Kay raming kulang di kayang punan. Laging sinusubok ang pusong pakal, ngunit umaapaw yung pagmamahal. Kay raming kulang iyong pinunan, ngayon pa ba magdududa? Katapatan mo ay subok na. Ramdam ka sa ihip ng hangin, tanaw ka sa bilyong mga talaliwanag ng buwan at araw ay patunay na ika'y dakila gaya ng ibon sa kalangitan. Ikaw ang tanging kailangan. Sabihin na lang ang iyong salita, handang makinig at sa'yo'y magtiwala. O aking
aking Ama, sa'yo lang aasa. Inumin mo ang pagdududa, katapatan mo ay sapat na. Ramdam ka sa ihip ng hangin, tanaw ka sa bilyong mga talaliwanag ng buwan at araw ay patunay na ika'y dakila gaya ng ibon sa kalangitan. Ikaw ang tanging kailangan. Panginoon, ikaw ang aming tanging kailangan. Walang hanggan at tunay ang iyong katapatan. Panginoon, ikaw ang aming tanging kailangan. Walang hanggan at tunay ang iyong katapatan. Gaya ng ibon sa kalangitan, ikaw ang tanging kailangan. Aking Jesus, binigay mong lahat, krus ng pag-ibig na higit sa sapat. Good morning po sa bawat isa. Inaanyayahan po yung mga may baby na iakyat po natin dito. Lahat ng bata, atin pong iakyat dito sa unahan at ating pong ipapanalangin. Sinabi po sa Kawikaan 22:6, ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran, at hanggang sa paglaki, di niya ito malilimutan. Ito po ang salita ng ating Panginoon. Kaya po yung mga may anak na mga bata, atin pong hayaan silang dalhin sa likod para mabusog po sila ng salita ng ating Panginoon. Lalaki po silang may banal na pagkatakot sa ating Panginoon. Atin pong sama-samang ipanalangin ang mga batang ito. Thank you, Father God. Hallelujah. Marami pong salamat, Lord, sa buhay na ipinagkaloob mo po sa kanila. Tunay na napakalaking pagpapala po nito sa buhay namin, O God, bilang mga magulang. Lord, marami pong salamat. Ikaw po, dalangin namin, Lord, ikaw po ang patuloy na kumilos, kumatagpo sa buhay ng bawat isa sa kanila, Lord God. Tunay nga po na ikaw ay tapat na aming Diyos Ama, O God. Kailan may hindi nagbabago, Lord God, ang pag-ibig mo sa bawat isa. Kung paano mo, Lord, tinulungan ang mga bata nung una, Lord, na gagamit na po ngayon sa iyong iglesia, Lord God. Marami pong salamat. Itinataas po namin sa inyo lahat, Lord, ng mga batang ito. Dalangin namin, Lord God, patuloy mo po silang
pagkalooban, Lord God, ng pangangailangan nila, Lord God, bilang mga estudyante, Lord. I-provide mo po, Lord, ang kanilang mga pangangailangan, O God. Pagkalooban mo po sila, Lord, ng katalinuhang nagmumula sa iyo. Ikaw po ang patuloy na magkaloob, Lord, ng lahat ng bagay na nanaisin nila, Lord God. At ito po ay maging sa ikapupuri mo, Lord God. At ikaw po ang matataas at madadakila sa buhay ng bawat isa, Lord God. Lord, patuloy mo po silang pagkalooban ng kalakasan ng katawan, ilayo sa anumang sakit karamdaman, Lord God. Ikaw po ang patuloy na magkakaloob ng kalakasang pisikal sa bawat isa. Lord, ipagkaloob mo rin po ang kanilang material na pangangailangan, oh God. Ganon din ang kanilang emotional, Lord. Maramdaman po nila ang pag-ibig na nagmumula sa iyo, Lord God. Tulungan mo po ang dalangin namin sa mga batang ito, Lord God. Ganon din sa mga baby, Lord, sa mga batang maliliit pa, tulungan mo din po sila. Ikaw po ang patuloy na humatagpo, Lord, ng kanilang mga pangangailangan, Lord God. Ganon din, lalakad po sila na may banal na pagkatakot sa iyo, O God. At Lord, dalangin namin sa mga teachers na patuloy pong nagpapagamit para ma-share ang mga salita mo, Lord God. Ang dalangin namin sa bawat isa sa kanila, Lord God. Tulungan mo pong ipagkaloob ang desire ng puso nila, Lord God. I-bless mo po sila, Lord, sa lahat ng aspeto ng buhay nila, Lord God. Maging ang mga pangangailangan nila bilang mga estudyante, Lord, ay ipagkakaloob mo. Kaya, Lord, sa pagiging tapat mo, Lord, sa bawat isa sa amin, itinataas po namin sa inyo ang lahat ng ito. Tunay nga po na kayo ang aming pag-asa, Lord God. Kayo ang mga pag-asa ng mga batang ito, Lord God. Lalaki sila, Lord, na ilagay mo po sa isipan at puso nila, Lord, ang buong pagtitiwala sa iyo, Lord God. Ikaw po ang matataas at mapapasalamatan sa buhay nila. Kaya, Lord, ang lahat ng papuri, pasasalamat ay binabalik namin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Dito po sa 1 Chronicle 28. Nandoon po na si David ay tumawag ng pagpupulong para po magkaroon ng pagpapatayo ng templo. At dito sa verse 2, sabi niya, mga kapatid at mga kababayan, matagal ko nang minimithi na magtayo ng isang permanenteng tahanan para sa kabanantipan na siyang tutuntungan ng Diyos nating si Yahweh. Dito ay minimithi na ni Haring David na magkaroon po ng templo ang Israel. At dito sinabi sa kanya ng Panginoon na hindi siya ang tamang tao na magtatayo ng templo. At ito po ay si Haring Solomon na kaniyang anak. At dito po sa verse 11, sinasabi dito na ibinigay ni David kay Solomon ang mga plano ng mga gusali ng templo, ng mga kabangyaman, ng mga silid sa itaas at mga silid sa loob at sa silid para sa kaba ng trono ng awa. Ibinigay din niya ang plano para sa mga bulwagan at mga silid sa palibot nito at ang kabangyaman ng templo ng Diyos at ang bodega para sa mga kaloob na ukol kay Yahweh. Ibinigay din niya ang plano para sa mga organisasyon ng mga pari at libita at paghahati-hati ng mga gawaing may kinalaman sa paglilingkod sa templo at sa mga kagamitan nito. Itinakda niya ang timbang ng ginto o pilak na gagawin ng mga sisidlan, mga ilawan at patungan ng mga ito. Makikita po natin dito na may sinasabing mga pilak, mga ginto. At ito po ay pagtitipon-tipunin para po sa bahay-sambahan. At tayo po bilang mga anak niya, ninanais po natin at kinakailangan natin ng bahay-sambahan natin ay magkaroon ng paglawak. Dahil dumadami nga po tayo dito. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos sa paggawa ng templo ay hindi lamang nakalaan sa pinuno. Ito ay nakaatang sa bawat isa sa atin. Kailangan natin ng pagkakaisa, pagtutulungan, ang mabigat na nakalaan sa isa
ay gayon din sa bawat isa, para gumaan po ang ating mga pasanin. Sama-samang bubuhatin ng bawat isa ang mga gawaing ito. Gaya din po ito ng bayanihan. Isang bahay na ililipat sa isang lugar upang itong bahay na ito ay buo pa rin na mailagay sa isang tamang lugar. Kaya tayo po ay kailangan magkaisa, magtulungan, at naroon po na tayo ay manalangin. Ipanalangin natin ito sa Diyos na ito ay magkaroon ng katuparan at siya ang magkakaloob sa atin. Gaya din po na sinabi ni David dito na binigyan niya ng basbas si Solomon upang ang bahay-sambahan ay magkaroon ng katuparan. At ito nga po ay natupad. Kaya tayo magkakaisa, magbibigay para sa kalooban ng Panginoon. Sige po, tayo magbibigay. Magkaloob ng may galak para sa Panginoon. Magkaloob ng may galak para sa Panginoon. Purihin natin ang Diyos, pasalamatan siya. May kagalakan sa puso. Hallelujah. Magkaloob ng may galak para sa Panginoon. Magkaloob ng may galak para sa Panginoon. Purihin natin ang Diyos, pasalamatan siya. At may kagalakan sa puso. Hallelujah. Purihin natin ang Diyos, pasalamatan siya. At may kagalakan sa puso. Hallelujah. Sige po, tayo po'y manalangin. Mapagmahal naming Ama, salamat po. Tunay nga po na kayo'y mabuti sa bawat isa. Pinatutunayan mo po, Panginoon, na kayo ay dakilang Diyos sa iglesyang ito. Ang dalangin po namin na patuloy mo po, Panginoon, pasaganain ang bawat isa nag-andog ng mga biyayang ito. Nakita mo ang mga puso nila, maging bata, matanda o mga kabataan, Lord. Salamat sa mga buhay nila, O God. Patuloy mo i-provide ang lahat ng mga pangailangan nila, Panginoon. At sa halaga, Panginoon, na likom ngayong tanghali, ang dalangin po namin, patuloy mo itong padamihin at magamit nga po sa pagpapalawak ng iglesyang ito, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, at maging ang hahawak nito ay patuloy na bigyan ng karunungan at kaalaman para maiwasto ang paghawak nito, O God. Sa iyo, ang lahat ng papuri, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord! Isa nga muling palakpak sa ating Panginoon. Ang God natin ay faithful and His mercies are new every morning. Kaya ang gagawin din natin, tayo ay patuloy na magpapasalamat sa lahat ng ginagawa ng ating God. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang iba nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man, may pagsubok man o kagipitan,
ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan. Hindi mo ko papabayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang iba nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat sa iyo, Jesus. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man, kung may pagsubok man, o kagipitan, kanino tayo lalapit? Ikaw, Jesus, ang aking sandigan. Hindi mo ko papabayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin. Pag-ibig mo, Jesus, ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang iba nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka, Ben. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Hallelujah! Walang iba nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat sa iyo, aking Ama. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah! Ako'y magsasaya sa piling mo. Praise the Lord! Hallelujah! Patuloy nating purihin ang ating Diyos. Praise to Jesus. Hallelujah. Glory to you, God. Hallelujah. Papuri sa iyong banal na pangalan. Hallelujah. Father God, muli nagpapasalamat kami aming Diyos sa natapos naming gawain. Salamat, Lord, muli naramdaman namin ang iyong banal na presensya. Father, salamat. Mayroon po kaming Diyos na mabuti, mapagmahal at tapat. Tunay nga, Panginoon, ikaw na aming Panginoon, hindi kailanman nagkukulang sa amin. Nandun lagi ang iyong gabay, patnubay sa bawat isa. Lagi po ninyo kaming pinapaalalahanan na ikaw ay Diyos ay hindi nagbabago. Ikaw ang aming Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Aming Ama, pinupuri ka namin, pinapasalamatan dahil ikaw aming Ama ang siyang nagbibigay ng aming mga pangangailangan. Sa church na ito, Panginoon, hindi mo pinagkukulang. Lagi kang nagpo-provide ng lahat ng pangangailangan aming Diyos sapagkat ikaw ay tapat. Aming Ama, salamat sa patuloy na presensya po ninyong ipinadarama sa bawat isa. Alam namin, Lord, na kung wala ka sa buhay ng bawat isa, wala kaming kabuluhan. Kaya tulungan kami aming Diyos na kung paano ka naging tapat sa amin, tulungan mo ang bawat isa, maging tapat kami sa inyo. Ano man ang problema ng bawat isa, ano man
kalagayan ng bawat isa. Manatili nawa kaming tapat sa inyo, aming Ama, sapagkat ikaw nagturo sa amin na kami maging tapat sa inyo. Father, bless po ninyo, Diyos, ng mga ginamit mo sa umagang ito. Lahat, Panginoon, na tumayo dito sa unahan, Lord. Special blessing, Panginoon, ay pagkaloob po ninyo. Aming Diyos, kayo po ang aming pag-asa, kaya hindi kami kailanman magkukulang. Father, pagpalain mo nga po ang bawat isa, lahat na nagkaloob, lahat ng nagbigay papuri, pasalamat sa inyo, lahat, Panginoon, O God, na ang aming praise and worship team ay pinagpapala ninyo. Higit sa lahat, aming Diyos, salamat, Lord, sa aming leader, na patuloy mong pinagpapala. Hallelujah. Kaya pa nagbibigay sa kanya ng kalakasan, ng kanyang pisikal na pangangatawan, at lahat ng kanyang kailangan, Lord, naroon lagi ang iyong pagpo-provide. Bless po ninyo, O God, ang lahat-lahat, si Pastora Sharon, ang lahat ng mga pastor dito sa church, ang lahat ng manggagawa po ninyo, ang lahat ng miyembro, Lord, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, aming Ama, ikaw, Panginoon, magpala. Hallelujah! Minsan pa, mga kapatid, special na papuri, pasasalamat sa ating Diyos. Praise the Lord! We praise you, we glorify your name, aming Ama. Papuri po, Ama, sa iyong banal na pangalan. Hallelujah! Hallelujah! Mga kapatid, banggitin natin ngayon ang ating mga kahilingan sa ating Diyos. Siya ay nakikinig. Hallelujah. Father God, kayo po nakababatid ng aming mga kailangan. Dinig po ninyo ang sigaw ng aming mga puso sa aming mga pangangailangan, aming Diyos. Hindi man namin banggitin, batid po ninyo, O Diyos, kaya hallelujah. Naniniwala kami na nananampalataya na ikaw, O Diyos, ay tutugon sa lahat ng aming mga pangangailangan. At kailanman, Lord, hindi mo kami binibigo. Salamat, salamat, aming Ama. Mga kapatid, itaas natin ang ating mga kamay, mataas sa ating Panginoon. Hallelujah. Minsan pa, tanggapin natin ang pagpapala. Nagmumula sa ating Diyos na masalangit, ang pag-ibig ni Jesucristo, at ang patnubay, pangunguna ng Banal na Espiritu, ang laging sumaatin mula ngayon at magpakailanman, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen.